Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong. Siyempre po magandang araw, gabi, tanghali po at madaling araw kung saan po tayo naroon mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para magkomento po sa inyo mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay itong mga kabataan mga katambay. Talagang napakahirap po ng sitwasyon po pagka ang mga anak natin nasama po sa grupo na ito, you know, naiiba po. Alam naman po natin ang mga paniniwala nito. Mga sumusuporta po sa mga kaliwang grupo, mga aktivista. Tapos bandang huli, nasa bundok na mga katambay. At yung kanilang paniniwala, ibang-iba po mga katambay. Ibang-iba ang paniniwala. At ito po, matindi po ito. Hindi pa po nahalal itong kabataan party list ha. Pero matindi na po plano sa pamilya Duterte, lalo sa Vice President Sara Duterte mga katambay. Nakita niyo po kung paano po nila hindi pa nananalo pero meron na po silang propaganda na gagawin at talagang pipilitin nilang matanggal daw di umano sa pwesto ang Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin itong kabataan party list mga katambay. Parang mataas na criticisms ang kailangang ibigay sa mga sitting politicians, those that are in power, dahil hindi nila tinutugunan ang pangailangan ng mamamayang Pilipino, hindi nila tinutugunan ang kanilang mga pangako. Ito ang patuloy na ibibitbit natin sa mga susunod pang mga taon ng Kabataan Party List. From Inquiry.net, John. Hi, ma'am. Good morning. Will you push for impeachment or filing of impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Apo, Thank you. Patuloy at clear po ang boses ng kabataan, clear ang kanilang manifestation kung anong gusto nilang mangyari kay Sara Duterte. Gusto nila ng accountability in the midst of patuloy na paggasta at pag-evade ng pag-answer doon sa mga questions ng public kung saan araw-araw mga mamamayang Pilipino natin sumusubaybay sa budget hearings para lang magka-chance na marinig ng explanation from our Vice President na hinalal, na ano na ang reason kung bakit 100 plus million funds ang ginamit in just 11 days. Thus, patuloy na evasion of accountability, this betrayal of public trust, clear po yung gusto ng kabataan, gusto siyang matanggal sa kanyang posisyon. So in other words, ma'am, valid grounds po for impeachment itong mga sinasabi na issues na ito? Yes po. And patuloy po itong ini-exhibit niya in the many days na binibigyan siya ng publiko ng chance to explain herself and she does not do so. Okay. Lance. Lance po from Newswatch Plus CNN, from former CNN Philippines. Just to categorically answer, will you be filing one or will you be endorsing an impeachment complaint against the Vice President? Okay. Categorically, yes po. Kabataan Party List will be doing that, endorsing and also furthering this impeachment complaint. Last question. Yan po mga katambay, wag na po nating bigyan po ito. I-abolish na po na nito yung grupo po ng Makabayan Black mga katambay. Lahat po ng grupo ng Makabayan Black, yung grupo po, mga akbayan na yan, mga bayan muna, lalo itong yung kay Franz Castro, di ba? Yung party list niya, yung sa Teacher Act, di ba? Yung Teacher Party List. Saka itong lalo-lalo na itong Makabayan, itong sinasabi mo lang Kabataan Party List, mga katambay. Gabriela, at alam naman po natin at marami pa yan, di ba? Na talagang hindi po uunlad ang bansa natin at pati ang mga anak natin, mga ganitong klase po ang makikita natin. Magkakaganito po ang ating mga anak, mga katambay. Iba na po ang paniniwala. Talagang mas magaling pa po sa mga magulang na nagpalaki at nagpaaral sa kanila. Itong mga klase, may sarili po yata mundo ito. Itong mga aktivista na ito na nalalason po ang utak. Dahil ito po ang founder po nila, patay na si Joma, di po ba? Pero yung mga iniwan ni Joma, katulad po nito, mga kabataan, mga katambay, nakakalungkot. Ito po yung sinasabi po ni dating Presidente Duterte at ni Vice President Sara Duterte na wag na po sana itong pamarisan. At yung mga anak natin, bantayan natin, baka makuha at malason ng mga maling paniniwala
nitong mga grupo na ito, katulad po ng ating mga anak, kabataan, nakita nyo po sila. Ibang klase po ang paniniwala nila mga katambay. Talagang one-sided. Kung may gusto lang po silang pabagsakin, yun lang po ang tututukan nila. Kasi alam nilang hadlang. Hadlang po ang pamilya Duterte. Lalo sa kanilang samahan. Sa kanilang pinalalakit, pinalalaganap na samahan. Kasi nabalda po ito eh. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, napakarami po nilang kampo na talagang nawala. Marami silang mga sumuko na mga na kanilang sinusuportahan. Lalo nitong mga kabataan na ginagawa po nilang enforcement. Kinukuha po sa mga eskwelahan. Di ba? Bine-brainwash ang mga utak ng ating mga anak. Ito, na-brainwash na po utak nito. Itong bata na ito ng kanilang miyembro po ng party list ng kanilang kabataan mga katambay. Nakakalungkot lang po mga katambay. Yung mga ganitong klase na congressman, anong gagawin paglilingkod sa atin itong mga katambay? Itong mga ganitong klase na party list. Sisirain ang ating mga anak, ang ating mga kabataan. At wala kang makikitang progresibo na gagawin ito sa ating bansa kung hindi puro kontra. Halos lahat kontra sa gobyerno. Ang laki na nga ng problema ng gobyerno, sasama pa itong mga ito. At ang ating mga anak dadalhin pa sa bundok o kaya dadalhin sa karsada. Iwasan po natin to mga katambay. Huwag po natin bigyan ng pagkakataon. Hindi po aasenso bansa natin dito at hindi po bibigyan ito ng magandang paniniwala at good manners and right conduct ng mga anak natin ito, mga katambay. Magiging suwail lang po. At itatakwil po nito kahit sino, kahit sariling magulang nito, itatakwil nito dahil sa kanyang paniniwala, mga katambay. Iba po ang paniniwala nito. At lalong-lalo na po, mga katambay, hindi po naniniwala sa Diyos ito. Itong mga aktivista na ito. Aktivista na po ito eh. Komento ni Kamanong sa pananalita. Nakita nyo po magsalita. Bata, kabataan pero kung magsalita, kala mo alam niya na lahat. Alam niya na ang pasikot-sikot ng buhay at ng mundo. Wala pang napapatunayan ito. Bata. Ito grupo ng Makabayang Black. Grupo po ito nila Manuel, nila Raul, grupo po ito, nila Raul Manuel, mga katambay. Huwag na po natin bigyan ng pagkakataon ito. Huwag na po natin. Iilan-ilan na lang po yan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, di po ba? Nung hindi po yan tinutukan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, napakarami pong grupo yung Makabayang Black na yan. Di ba? Nandiyan yung mga Gabriela, nawala na po yan, di ba? At yung napakarami pa. Ang natira na lang dyan, 3, di ba? Yung kay Franz Castro, saka yung kay Brosas, saka itong kay Manuel. 3 na lang po yan. Iabolis na po yan, mga tamay. Hanggat mari, yung mga 3 na yan na natitirang Makabayang Black, huwag na po sana natin bigyan ng pagkakataon ito, mga kababayan ko. Dagdag ano po ito? Dagdag problema po ng gobyerno to. Saka ng tayo po, mga anak natin, dagdag problema po nating mga magulang ito. Pag may mga nakapasok na naman po ito, itong party list ng mga kabataan, dahil ang ating mga anak ay mabe-brainwash nito. Imbis na magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, pag napunta rito, rebelde ang labas, mga tambay. Rebelde. Patay ang kinabukasan ng ating mga anak dito sa grupo na ito. Komento na inyong lingkod. Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Meron pong ganitong klase na kabataan lumalabas sa ating bansa. Samantalang sa ibang bansa, wala na po ito. Kahit sa Amerika, hindi ka makakita ng ganitong klaseng kabataan sa Amerika. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Sa Amerika, nagtatrabaho ang mga ganitong kabataan, nagsusumikap, gumagawa ng kanilang ikauunlad sa buhay. Di ba? Samantalang itong mga ito, nangihingkayat na lumaban sa gobyerno. Mga katambay, ano laban mo sa gobyerno? Di ba? Pupunta ka sa bundok pagka nagipit ka na. Ano magiging buhay mo ron, kapalaran mo sa bundok? Samantalang yung mga magulang, ang pangarap sa mga anak, magandang kinabukasan. Kaya pinag-aaral sa mga state university. Kaya mahirap din eh. Pero matatalino na naman mga kabataan ngayon eh. Kaya hirap na rin sila mag-brainwash ngayon. Sana'y sumobra pa talino. Kaya hirap na rin sila makakuha.
Hindi, sana maging matalino na at brilliant na mga kabataan natin. Wag na po sasama sa mga ganitong klaseng grupo. Kasi ngayon, sa ano na po sila kumukuha eh. Dahil nahihirapan na sila sa mga state university, lalo sa colleges, kumukuha na ito sa mga saan? Sa high school, sa mga middle school, yung mga grade school, yung mga mas bata na. Yan na lang yata ang kanilang pinagpaplanuhan kasi yan yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga siya humihingi ng confidential fund dahil sa mga ito. Dahil sa grupo ng mga kaliwang grupo para maprotektahan ang ating mga anak. Di ba? Kaya lang, pati confidential fund niya, pinupolitika. Dahil, sino unang mamumulitika dyan? Di po ba yung grupo ng Makabayang Black? Kasi sa kanila gagamitin yung confidential fund. Kaya ayaw na ayaw nila yan. Kaya pinupolitika po nila yan, di ba? Ni Franz Castro, yung convicted ng child abuse. Di ba? Si Brosas, saka si Raul Manuel, yan ang mga number 1 kritiko ng confidential fund na sa kanila gagamitin ng Vice President. Kaya, advice po ni Kamanong sa ating pong mga magulang, katulad ko po, bantayan po natin ang ating mga anak. Huwag po sana natin ni katiting, huwag natin papasukin sa isip ng ating mga anak ang grupo po ng kabataang ito. Lalo po ngayon, buhay na naman po yung party list nila. Dahil kakampanya po sa atin yan at kakatok. Huwag na po natin bigyan ng pagkakataon itong grupo na ito, mga katambay. Lahat halos ng grupo nito. Malalaman naman po natin at kung makikita po ni Kamano ang grupo nito, ay sasabihin ko po sa inyo, mga katambay. Sasabihin ko po din sa inyo ang mga grupo po ng mga Makabayang Black na wag po natin papasukin na. I-abolish na po natin yan. Ang masasamang mga party list, wag nang bigyan ng pagkakataon. Dahil tayo rin ang peperwisyuhin yan, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, ingat-ingat po, mga magulang, mga kapwa ko magulang. Yung paalala ni Kamanong, bantayan po natin ang mga anak natin, lalo sa mga university, sa mga eskwelahan. Lagi po natin sila kausapin. Pagka nakita po natin na ganyan na magsalita, ang ating mga anak, kabahan na po tayo, mga katambay. Kabahan na tayo. Naiiba na ang kanilang paniniwala. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa gusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at sa mga nagko-comment. Muli po mga katambay, sa ulitin. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.